So ngayon guys, meron tayong another video. So pag-uusapan natin yung timing setup ng F6A engine na Suzuki Multicab. So wala siyang valve cover, so yan ang itsura niya. So ang nagagawin natin ngayon yung valve train mechanism. Yung timing setup niya, ikakabit natin yung timing gear ng camshaft. Okay, and then yung buong mechanism ng crankshaft pulley, and then yung kanyang timing belt. Okay, so gawin natin guys, panoorin lang natin kung ano yung mga pagkakayari ng bawat isa. So tara, let's go! Okay, so bago niyo pala ikakabit yung timing belt, so kailangan naka-set up ng mabuti yung camshaft. Okay, so pipihit mo yan na ma-timing doon mismo sa timing cover plate niya, ayan sa likod niya guys, and then ita-timing mo naman yung camshaft gear. Yan, so nakatapat yan dito mismo sa may pointers na yan. Okay, so ganoon na siya kasimple. So bago mo siya ilalagyan ng mga mechanism, and then pati rin yung crankshaft mismo na timing gear niya nakatapat din doon sa mismo sa timing mark. Mamaya pag nakabit na, tuturo natin para makita nyo ng klarong-klaro. Okay, so pagkatapos ito guys, ang gagawin niyo nito bago kayo magkakabit ulit ng mga timing belt, so kailangan nakatap talaga yung uno. So for assurance talaga yan habang wala pang spark plug, kasi may iba kasi double dalawang ikot bago siya magtatap. So ako bilang mekaniko, ginagawa namin para sure ball, nakatap talaga muna yung piston. Sisilipin natin kung masilip, pero kung hindi siya masilip, so mag-base talaga sa timing gear. Okay, so especially sa mga timing gear, hindi ka na malito kahit hindi mo nasilipin yan dahil naka-akma-akma na yan. Samantalang yung iba na timing belt, so kailangan kung maaari ipasiguro mo gamit ka ng old school technique, yung tinutuhog mo yung piston. Okay, so yun lang yung mga basic tsaka pointers na pwede natin ma-share ngayon. So tara, forward tayo, let's go. Okay, so ngayon guys, ito na yung pagka-set up ng timing belt nya. So ngayon sisilipin natin yung timing mark ng setup nito. So una-una titingnan mo dito is yung main tawag na main crankshaft gear, timing gear. Ayan po, makikita nyo naman yung key and then yung mark nya, ayun po. So hindi makalaro, ayan yung may arrow na yan, so kukuha tayo ng stick. Wait lang, para mas maganda maturo talaga natin sa inyo yung basic at pointers. Ayun po, yan, makikita nyo itong marking na to, yan nakatapat sa key lock. So nakatapat yung arrow na yan doon. Okay, so automatic ganun yung sa water pump. Ito po yung water pump, wala nang problema yan kahit hindi yan ma-timing dahil water pump lang yan. Mahalaga ito sa may camshaft na part naman. So ito yung timing mark nya, ito naman yung timing mark ng cover plate. Okay, so ayan, so nakatapat-tapat yan siya. So ibig sabihin yan yung pinaka-setup nya. Hindi siya pwedeng malihis ng kalahating gear o isang gear, so kailangan sakto talaga yan. Kasi kung malihis yan, magkakaroon ng problema, either delay o magbabackfire yung engine mo. Okay, dahil open na yung mga barbula nya. So yun ang basic tsaka primary pointers guys na pwedeng may turo at may bahagi sa inyo. So sige, so let's go. Cover, lagyan natin ng cover and then go na tayo. Okay, so at least natapos na natin gumamit tayo ng impact wrench kanina. So makikita nyo medyo mabilis yung trabaho at hindi ka na mahihirapan. So bilang mekaniko, kailangan na meron kang impact wrench, meron tayong tools na napupundar para sa bawat tira natin guys, yung tools natin yung magbibigay ng ginawa natin, trabaho natin. Kasi kung kulang tayo ng tools, medyo mahirap nga naman. So shout out ulit sa akong mga assistant chief mechanic, si Chief B, si Payat, Brother Payat ng taga Malungon, Davao del Norte, and then si Chief Belsa, tawa-tawa lang siya. So si Chief Belsa din ng Jensen. So yun lang guys, maraming salamat sa inyo. Please subscribe to my YouTube channel, and bye bye and God bless.